Makakasama natin ang Chief ng Public Information Section ng Manila Police District. Manila's finest itong makakasama natin. No? Ang makakausap natin ngayong gabi ay nagsilbing spokesperson din po ng MPD. Kakausapin natin siya para sa kalagayan ng MPD sa kakatapos lang na Undas 2024. Sir, good evening po. Maraming salamat po. Alam ko, busy po kayo, sir. At hindi pa ata tapos, sir, yung yung influx ng mga tao ngayon. No, maaari po ba kayong magpakilala muna, sir, para po sa ating mga tagapakinig? Maraming salamat, Sir Franz, kay Josh, isang kalmado at mapagpalang gabi sa inyo. Ako po si Police Major Pilipines, ang Chief Public Information Office ng Manila Police District at ang tagapagsalita po ng mga Police Maynila. Sir, yun nga nabanggit ko nga po kanina, sir, at nung nag-uusap tayo sa labas kanina, sir, sabi ko baka hindi ako mapagbigyan kasi alam ko, sir, ang MPD isa ito sir sa may pinakamalaking sementeryo at isa ito sa maraming tao pagdating sa Undas. Sir, kamusta naman po yung kalagayan or yung assessment natin sa Undas 2024? Tama po kayo dyan, no, Sir Franz. No? Nakita natin talagang itong Maynila kung saan matatagpuan yung malaking himlayan dito. Ito nga yung Manila North Cemetery. Kung saan apat na cemetery yung binabantayan natin dyan. Kasama yung Manila South, La Loma, at saka itong Chinese cemetery natin. At sa huling bulletin natin, napakarami na talaga nating mga kababayan pumasyal dyan. Sabi nga natin, nung nakaraang taon, ay itala natin dyan sa Manila North alone lang. Meron tayong 1.5 milyon mga kababayan ang pumunta dyan. Hindi pa kasama yung bilang ng iba pang mga kababayan nating dumalaw dito sa tatlo pang sementeryo. Sa ngayon, wala tayong anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. At tutuwa tayo dyan. At sabi nga, yung hindi tayo nagkamali doon sa paglalatag natin ng seguridad. At sabi nga natin, ito ay pagpapatunay lamang na hindi nagkakamali ang pamunuan ng Manila Police District dito sa mga ginagawa natin na ito. Ayun, sir, anong nakaraang Biyernes ata yun? Nag-ikot ata yung Regional Director ng NCRPO, sir, no, na si Police Major General Sidney Hernia. Sir, gaano ba kahalaga ang paglalagay ng seguridad sa mga places of convergence, lalong-lalo na sa panahon ng Undas? Tama kayo dyan, Sir Franz. Sabi nga natin, mahigit kumulang 2,000 mga Police Maynila ang nilatag natin dyan. Hindi lamang dito sa mga sementeryo, kung hindi doon sa mga places of convergence. Yung mga, meron tayo dyan Pantalan, meron tayo mga bus terminal and transport hub. At kung saan nga, sabi nga natin, ito yung pinagtutuunan natin, yung 4 na sementeryo dito sa lungsod ng Maynila. At kung mapapansin natin dyan, yung pinalalakas natin yung presensya ng ating mga kapulisan, hindi lamang sa labas, kundi sa loob din ng mga sementeryo. Iba't ibang mga estratehiya ang ginagawa natin dyan para mabantayan natin yung ating mga kababayan. At natutuwa naman tayo, sabi nga natin, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, walang kaganapang pupukaw sa aming kamalayan. At sabi nga natin, masasabi natin sa mga oras na ito na generally peaceful at naging matagumpay yung paglalatag natin ng seguridad. Naku, magandang balita yan. Good news yan para sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi din natin pwedeng kalimutan, sir. No? Maraming salamat sa lahat ng mga tropa natin na nakadeploy. No? Thank you very much po sa inyong serbisyo. Josh, baka may katanungan ka kay sir. Yes, sir. Ano po yung mga pangunahin ng lugar na binantayan ng Manila Police District sa panahon ng Undas at paano natin sinisiguro na sapat ang puwersa ng pulisya sa mga lugar na ito? Yes, Diyos, nakita naman natin na napakaliit lang ng lungsod ng Maynila. Meron lang kami ditong mahigit 2 milyong populasyon kung saan meron tayong 896 barangay. Now, ngayon naglatag tayo ng humigit kumulang 2,000 MPD personnel para magamit natin dito sa Undas 2024 kung saan, sabi nga natin, naging matagumpay yung paglalatag natin ng seguridad. Yung 4 na cemetery dito na binabantayan natin dito, ito yung Manila North, ito yung Manila South, La Loma at saka yung Chinese cemetery natin. At tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng ating mga kababayan dyan. At sabi nga natin, yung huling tala natin dito kanina, yung last bulletin natin, ang dumalaw ngayon sa Manila North Cemetery ay nasa 300,000. So hindi pa kasama dyan yung kabuuang bilang. So ilalabas natin itong kabuuan bilang na ito pagkatapos natin ng November 3. Doon natin lahat i-consolidate yan. At natutuwa naman kami dahil nga dito sa pagpapataas natin ang tinatawag nating information operation,
nakita natin, yung panawagan natin sa ating mga kababayan, lahat ng mga tungtungan ginamit natin, Sir Franz, para malaman ito at maging gabay ng ating mga kababayan. Kung saan nga, napansin natin na maraming tumalima dito, kukonti na rin naman yung mga nakukumpiska natin ng mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo. Ito lamang ay pagpapakita na nagiging tama yung ginagawa at direksyon ng ginagawa natin ng mga impormasyon para sa ating mga kababayan. Siyempre sir, itong undas na ito, maliban dun sa pagdalaw nila sa mga sementeryo, meron din tayong mga tourist destinations dito sir, no, sa Metro Manila. Kasama din po ba yan sir sa mga security deployment natin, yung mga tourist destinations natin dito sa Metro Manila? Sa ka Manila dyan. specifically Yes, sir. tama kayo dyan, Sir Franz. Nakita natin, hindi lamang tayo nakasentro dito sa mga himlayan sa lungsod ng Maynila. Doon sa mga tourist area natin, napakarami natin yan sa Maynila na pinupuntahan ng ating mga kababayan. Meron tayong mga tourist police at bukod doon, tuloy-tuloy yung ginagawa natin mga police-initiated operation. Hindi natin pinababayaan yon. Kaya nga palagi kong sinasabi niya, pagkatapos nitong undas natin, Sir Franz, alam niyo naman kung anong susunod, di ba? Ano May, bang susunod? holiday diba? season na Ito naman, naman yung sir. holiday season. Oo. At pagkatapos ng holiday season, ano ba naman ang susunod sa amin sa Maynila? Walang-wala na naman. Ito naman yung pista ng Nazareno. Di ba? Pista ng Tondo. Oo. At may election pa. Kaya sabi nga natin dyan, Diyos, Sir Franz, walang markadong pula ang mga kalendaryo ng mga pulis Maynila. Sir, itong mga naka-deploy na ito, Metro Manila lang alone ito? Hindi po ba kayo sir humingi ng mga additional forces natin sa ibang mga units? Itong mahigit kumulang 2,000 MPD personnel, dito lamang ito sa Manila. May mga katulong tayo dyan galing sa local government at saka national government natin na naandyan. At saka may mga force multiplier din tayong tumulong. At nakita natin na dahil doon sa pakikipagtulungan nila, na itatawid natin ng maayos yung mga ganitong malalaking mga activities natin na ito. At sabi nga natin dyan, unang-una, kung nararamdaman tayo ng mga kababayan natin. Kasi pagpasok mo pa lang sa mga entrada na andun na yung ating mga pulis, meron tayong advanced command post dyan, may pads din tayo sa loob. At bukod doon, hindi lamang tayo nagpapatrolya sa labas, kundi pati sa loob ng sementeryo, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, marami tayong mga ginagamit ng iba't ibang estratehiya, katulad nung ginagawa nating offline paalala o bandilyo na ipaalala natin sa ating mga kababayan, ano ba itong yung mga pinagbabawal at ano ba yung mga dapat nating sundin. Sabi nga, hindi dapat tayo mapagod. Kasi sabi nga natin dyan, gawin lang natin itong tuloy-tuloy. Kumamit tayo ng iba't ibang tungtungan para malaman ito ng ating mga kababayan. Ako sir, meron pa ba yung mga sir? Minsan sa sementeryo, mga nagdadala ng pinagbabawal na inumin eh. Meron ba tayong mga ganun? Meron tayong insidente, sir? nakumpiska dyan, pero hindi siya ganun kalaki. Meron lang tayong 14 na bawal na boteng bawal. nakumpiska, di ba? Kasi siyempre nga naman, alam naman natin yan. Sinusubukan din naman ng iba nating kababayan Ipuslit na sir. ipasok nila. Oo, Pero sabi nga ipasok. nila, ay dahil sa higpit din ng pagirikisan natin at katulong din natin yung ating mga force multipliers multipliers dyan. natin. Katulong sila dyan at nakukuha natin ito. At yun ang palagi nating panawagan sa ating mga kababayan. Matagal na nating ipinost ito sa ating official social media account. Hindi lang yun, nakikipag-coordinate tayo sa iba pang ahensya ng gobyerno para tulungan din tayo. Nasabi ka, palakasin natin yung information operation natin dahil sa mga pagkakataon na to, maging gabay ito ng ating mga kababayan. At sabi ko nga kanina sa inyo, Sir Franz, Diyos, na nakita natin na unti-unti bumababa na yung mga nakukuha natin na mga ipinagbabawal na ipasok sa loob. At yun naman, sabi nga natin, nagpapakita lang na hindi tayo nagkakamali doon sa mga ginagawa natin. Hindi tayo nagkulang sa pagre-remind sir, ano? At syempre, siguro yung mga kababayan natin, aware na sila doon sa mga pinagbabawal natin. Yes, sir. Sir Ines, bilang pagtatapos po, may mga paalala po ba kayo sa ating mga kababayan para mapanatili ang kaligtasan sa pagbalik ng probinsya sa ika-4 na buwang ito? Yes, Diyos, sabi nga natin, palagi nating sinasabi dyan, no? Sa pagsugpo ng krimen, dapat lahat may pakialam. Maging mapagmatsyag tayo, sabi nga, bantayan natin ang bawat isa. At hindi nagsasawa ang Manila Police District na gumawa ng iba't ibang mga pamamaraan para makatulong sa ating mga kababayan. Kung mapapansin nyo, meron kaming official YT channel o YouTube channel kung saan kumukuha kami ng mga short video ng iba't ibang modus operandi. Yung modus operandi na to, Sir Franz, Sir Jos, no, ito yung mga nahuhuli namin na may mga iba't ibang modus operandi na ini-interview namin. They came from the horse mouth kung paano nila ginagawa at yun ang ginagamit namin
para ibigay doon sa ating mga kababayan. Para sabi nga, pag alam nila, hindi sila mabibiktima. At gusto lang natin paalala sa ating mga kababayan, lalo na dito sa lungsod ng Maynila, na mga pulis Maynila po ay nasa dulo lamang ng inyong mga daliri. No? Maaari nyo po kaming tawagan, i-text sa aming social media account na makikita nyo po sa aming official na Facebook account. Patuloy po natin itong inaangat yung ating ginagawang information operation para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila na tinatawag nating Timbulan ng Laya at Diwang Dakila. Ayun, so maraming salamat po kay Police Major Philip Ines. Makakasama pa po natin siya sa huling bahagi ng programang ito. Sir, short lang sir. Meron po kasi this is very timely sir, no? Kasi meron tayong recruitment ngayon ng attrition and regular quota, no, dito sa NCRPO. Short advice lang po sir doon sa mga nag-a-apply. Sabi nga natin, nung nakaraan talagang dinagsa yung Manila Police District ng mga aplikante natin. Meron tayo dong attrition na, ma'am, na 300 plus, pero umabot sa 1,000 mahigit ating mga aplikante doon. Kung saan nagpapakita napakarami talagang mga kababayan natin ang gustong sumama sa hanay ng papulis. Palagi natin sinasabi doon sa mga nag-a-apply, masarap maging pulis, lalo na kung passion mo ito. Opo. Palagi natin sinasabi na behind our uniform, there's a man. Yes. At gusto natin maramdaman tayo ng ating mga kababayan na tayo, ma'am, yung PNP. Yung pulis nyo po, pulis ng Pilipinas.